Nang iputok ni Samuel yung baril ay wala itong bala kaya bigla siyang nahimasmasan lalo't buhay niya ang nakataya. Napamura si Jacob dahil hindi nila inaasahan na tututuhanin ni Samuel ang banta niya. Sumigaw si Samuel sabay hagis sa baril na nagkunwari itong galit dahil walang bala yung baril na binigay nila Roldan na sinumbat niya sa kanila kung ano ang pinaggagawa nila dahil ang buong akala niya ay gusto siyang patayin. Sabay hiniling niyang patayin siya nila Roldan at hinamon pa niya yung mga nakabantay sa kanya na may mga hawak na baril na patayin na siya sa mga sandaling yan. Sabay tinuro-turo at sinigawan niya sila Roldan na mga duwag sila, sabay nagwala ito sa loob. Sinaad niyang alam na nila na hindi siya nagbibiro at tototohanin niya kung ano ang banta niya. Nang makaalis na sila Roldan ay napaisip si Samuel na papaano kung may bala yung baril na ang ibig sabihin ay hindi na niya makikita si King. Galit si Jacob dahil napatunayan ni Samuel na hindi talaga siya nagbibiro kaya sinumbat ni Roldan na sinabi na niya sa kanya na kayang magpakamatay ni Samuel. Tinadyakan ni Jacob yung basurahan dahil alam niyang mawawala yung pera kapag namatay si Samuel. Galit na pinaalalahanan ni Roldan ang kapatid niya na hindi nila pwedeng patayin si Samuel hanggat hindi nila nakukuha yung pera dahil kung hindi ay papatayin sila ni Tanda, pero pwede silang dumiskarte ng mabuti at mag-isip sila na gagamitin nila ang utak nila sa bawat mga galaw nila. Habang naghahanda naman si Arisa ng pagkain nila ay nilapitan siya ni Enzo, sabay sinabihan niyang valid yung tampo niya at baka sabihan din siya ng kuya niya kapag okay na ang lahat. Giniit ni Arisa na hindi yun mahalaga sa kanya dahil sa totoo lang ay wala siyang paki at gawin lang nila kung anong gusto nila, lalo't lumayas na siya sa kanila kaya hindi nila kailangang sabihin kung saan sila lumipat. Sabay tulo ng mga luha niya nang sabihin niyang naiintindihan naman niya na anak lang siya sa labas. Sabay humagulgol na ito at giniit niyang malinaw naman sa kanya na sampid lang siya at anak siya sa labas kaya niyakap siya ni Enzo. Sinabihan ni Arisa na kung ayaw nila sa kanya ay mas ayaw niya sa kanila at hindi niya sila kailangan. Galit na galit naman si Diego nang malaman niyang 50 million lang ang binigay ni Samuel kaya sinumbat niya kila Roldan at Jacob na anong gagawin niya sa perang kakaramputa kung masusulot naman nila Diaz dahil sa kapalpakan nila. Nangatwiran si Roldan na ginawa nila ng paraan pero giniit ni Diego na wala siyang pakialam at hanggat hindi na ibabalik ni Samuel yung pera ay palpak pa rin sila. At kung alam lang niya na mas magaling at mas masikap si Samuel kesa sa kanila ay sana siya na lang ang pinasok niya sa grupo para gawin niya yung trabaho nila. Sabay minura niya silang magkapatid kaya nanggigil sila Roldan at Jacob. Dahil sa galit naman ni Jacob ay nag-workout ito na pumunta sa boxing ring at nanggigil sa boxing bag na hindi mawala sa isip niya yung pinagsabihan niya si Samuel na duwag, pero sinumbat ni Samuel na hindi siya duwag kundi binilin lang ng nanay niya na hindi siya papatol sa mas maliit sa kanya. Maging nang makalusot si Samuel nang makapuslit ng pera habang may meeting siya na hindi nila namamalayan. At nang muntik nang magkita sila Samuel at Leah sa mismong opisina nila dahil gagawin niyang lahat para hindi mag-cross ang kanilang mga landas. Pupuntahan naman ni Enzo si Samuel para kausapin dahil alam niya ang bigat na nararamdaman sa dibdib ni Arisa, pero sandaling yan ay may magbabanta sa buhay ni Samuel at madadamay si Enzo kaya mababaril silang dalawa. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.